pag siyang kanilito ka lang. Masarap siya. Pwede. Alambayo. Maraming buko. Diretso. Hilya, tepudo na eh. Kakaibang bibingka ito mga ka. Ayan, dito kitang-kita mga ka-Onyx, no, yung windmill. Wow. So kahit dito talagang danas na danas ang El Nino. Ito, tuyot na tuyot. Dahan-dahan lang tayo, baka tayo madapa. Oops. Dahil matarik at madulas ang daan. Uy, may bulaklak na yung ating yung ating duhat. Ito oh. Kita nyo ba yan? Wow. Grafted kasi itong mga ka-Onyx, no. Maliit pa lang namumunga na. Tsaka giant duhat ito. Ang dami ng bulaklak. Ito po, yan oh. Ayan mga ka-Onyx, yung dala nating santol may bunga na rin. Grabe, ayan oh. Kita nyo ba yan? Oh. Kita nyo, no? Ang liit lang yan. Mga ilang taon pa lang yan. Mga 2-3 taon. Vibes mga ka-Onyx. Narito tayo ngayon kasalukuyan na bumabiyahe papunta ng Tanay Rizal going to Quezon City. So galing tayo ng Marinduque. At tapos na yung activities natin ng buong linggo. Actually ngayon ay araw ng Sabado. So mga nakalipas since Monday to Friday ay may ginanap tayong Regional Organic Agriculture Congress sa probinsya ng Marinduque. Ngayon natapos na, pabalik na kami ngayon ng Quezon City. At syempre kasama ko yung ating driver. Ayan si Aner, tatandaan niyo ba? Yeah, nahiya pa si Aner. Kung natatandaan niyo, siya yung nag-company, no, nung nabutasan ng gulong doon sa Puerto Galera, yung nadaanan namin, no, nasiraan. Siya yung naggumawa nun, kaya naayos yung gulong at nakaalis sila. Okay, papunta tayo ngayon ng daan lang tayo ng Antipolo, Rizal. Then diretso na tayo ng Quezon City ngayong araw na to. Samahan nyo kami mga ka-Onyx. Tapos isang daan. Apo. Halagyan pa po ng butter at saka po keso. Apo. Okay, pwedeng dito kainin? Apo. Sige. Ayan mga ka-Onyx, nag-standby muna tayo, drop by muna tayo dito sa... Anong lugar ito ate? Anong lugar ito? Laguna po. Okay, Luciana, Laguna. At dito special ang mga bibingka. So titikim tayo ng bibingka nila ate rito. Tikman natin kung gaano kasarap at gaano ka-special ang kanilang bibingka rito mga ka-Onyx. So habang nag-drop by tayo, CR, wiwi, then pahinga ng konti at kain tayo ng bibingka, tikman natin. Anong ginagawa natin ate? Yun. Yan na, nilagyan ng Cheese po at saka po. Sir pa, cheese. Yung mga ka-Onyx, no, may libreng buko daw pagka bumili tayo ng bibingka rito. Bakit ba libre ate ang buko juice? Bakit libre ang buko juice? Laman po ng bibingka ay buko. Okay. Tapos po ay bigas po malagkit. Tapos po ay puting asukal. Okay. Kaya pala libre ang buko, no? Kasi pag nagbiyak sila ng buko para doon sa lahok sa bibingka, syempre yung sabaw, iniipon nila. Tama ba ate? Tapos, libre na para sa mga bibili. May? Okay. So, may libre ng buko juice dahil nga bumili tayo ng bibingka nila. Ba natin? Pwede? Sarap. Tikman natin bibingka nila. Oops. Pag masarap to, bibili pa ulit tayo mga ka-Onyx.
So ang bibingka nila rito ay 35 pesos isang ganito. Ayan ang itsura niya, oh. Yan. 35 pesos, pero pagka tatlo ang binili natin, tatlo 100. May kasama na po baboy. May kasamang Basket po. Basket po. pag tatlo. Kasama palang basket pag tatlo. Ba't di tayo binigyan ng basket ni Kuya? Giveaway ng Lucia. So kasama na pala yan. O, okay. Meron na tayong libreng buko juice. Meron pa tayong basket. Wow. Okay, maraming salamat Kuya. Sarap naman. Yan deliver ko na ng Bola. Opo. Pagdating mo yung pagsangan, dito ka lang. Masarap siya. Pwede. Alambayo. Maraming buko. Diretso. India, sa Tepudo na eh. Kakaibang bibingka ito mga ka-onyx. Bibingka na may buko. Nakakahon pa doon. At may cheese. Actually maraming pila yan dito. Mga dalawang may pa. Hanggang doon sa unahan. Puro bibingkahan sila rito. Busin ko lang ito mga ka-onyx. Ayan. Ano, masarap ba? Sarap. With buko. Yun. Masarap daw with buko. So, nasarapan si Aner. Nasarapan din ako. So, para naman medyo mag-enjoy yung ating pupuntahan, no? Si nanay at si tatay, ang magulang ng ating mahal na reyna. Kasalubungan na rin sila, order pa tayo. Pero dito naman kay ate, para nakikita rin si ate. Opo. Yan po Ah. yung Hina. Sila po yung magkapatid na halin ng Pilipinas. Ganun pala yun. Ano? Magkapatid pa na si ate. Saka itong si ate isa. So dito tayo umorder kay ate ng isang order na bibingka. 100 Tagal po pag nasa lang yan. with free buko and free basket. Ito yung basket nila, oh. Yan. Sampang mula sa Ngayon, yung pasalubong naman natin sa Antipolo kila tatay at nanay, ay kay ate naman natin ibibigay. Yan. May free buko din yan. Saka siyempre free isang ganito. Nge. So, ganyan yung pagluluto nila. Ganyan yung pagluluto nila ng bibingka dito, mga ka-onyx. So, ito yung ginagawa nila. Yan, merong apoy sa ibabaw. Pero yung sa ilalim, meron din. Yan. Tapos, ayan na, oh. Yun. Kita natin. No. Pinakita ni Abby sa atin. Tapos yun, okay na. Bibingka na siya. Yan. Okay. Busog tayo sa bibingka na kinain natin, mga ka-onyx. So, ayan mga ka-onyx, no? Pag napadaan kayo rito sa Luciana, Laguna, puntahan nyo ang King and Queen Special Bibingka at Ethel Special Bibingka. Yan. Ito yung King and Queen. Ito naman yung Ethel Bibingka. Okay? Sarap mga ka-onyx, promise, no? Mag-enjoy kayo. Isang piraso pa lang makakain nyo, busog na kayo. Kasi napakasarap, ang daming buko. May libreng buko juice at may libreng basket. Ayan, no? Okay, lakad na tayo mga ka-onyx, going to Antipolo, Rizal. Tayo ngayon ipapasok na sa probinsya ng Rizal. At going to Rizal, madadaanan din natin yung kilala rito na Pililya. Yung Pililya, isa sa mga ipinagmamalaki ng bayan na ito ay yung kanilang windmill. So sana mamaya makita natin mga ka-onyx sa pagdaan natin yung mga windmill ng Pililya. Okay, nag-drop by lang tayo dito sa bayan ng Mabitak. Sabi ni ate, Laguna pa rin ito, no? Probinsya pa rin ng Laguna at huling bayan itong Mabitak. Pagdating natin sa taas, nasa Pililya na tayo ng probinsya ng Rizal. Okay, nag-drop by lang tayo rito, bumili lang tayo ng kayuran ng nyog at syempre para makapag-wiwi na rin, ano, mga ka-onyx. Ayan, no, dito si ate. Ano mga paninda mo, ate? Mga Maduyan, ratan, mga furniture po na. yan. So marami mga tindahan dito mga ka-onyx, no? Pila-pila din ng mga ratan, ng mga duyan,
upuan, tsaka iba-ibang klase ng mga produkto ng rattan, tsaka mga suka. Ayan, oh. Yan, nakita nyo ba mga ka-Onyx, no? Yung windmill, no? Oh, huminto pa yung sasakyan para picturean yung windmill. Munti ka patuloy tayo na bangga, no? Narito na tayo ngayon sa bayan ng Pililya sa probinsya ng Rizal. Kaya nakita natin yung windmill kanina mga ka-Onyx. So mamaya makikita pa natin na mas maganda yung windmill sa banda roon pa. Okay, dahan-dahan. So yan mga ka-Onyx, no? Nakita natin yung windmill ulit dito sa taas ng kabundukan sa Pililya, Rizal. So dito sa lugar na to mga ka-Onyx, kitang-kita ang Laguna de Bay. So napakaluwang talaga niya. Ayan, kung nakikita nyo mga ka-Onyx, ano? Ayan, dito kitang-kita mga ka-Onyx, no? Yung windmill. Wow. Wow, dito mga ka-Onyx, kitang-kita rin naman natin, no? Yung Laguna de Bay. Kita natin, napakaganda. Grabe. Ayan mga ka-Onyx, nandito na tayo kung saan ginanap yung aming kasal ng mahal na Reyna. So ito yung lugar kung saan kami kinasal, ano? Yung Prangetto Hills, dyan yung aming accommodation tsaka reception. At ito naman yung kasal namin, dahan-dahan lang, ano? Yan, dito sa Munting Gubat. So, okay. Dito ba So dito kami kinasal mga ka-Onyx, ano, ng mahal na Reyna sa Sampaloc, Tanay, Rizal. So hindi na natin kanina, Prangetto Hills, doon yung aming pinaka hotel. And then yung Munting Gubat, yung pinakita ko rin sa inyo, doon kami ikinasal yung wedding mismo sa forest, no? Kaya tawag nga is Munting Gubat. So kung napanood nyo yung aming wedding videos, so ito yung lugar na yun mga ka-Onyx. At itong lugar na to, itong Tanay, Rizal, Sampaloc, ay puntahan talaga ng mga turista ngayon. Sikat na sikat ito dito sa Pilipinas mga ka-Onyx. Malapit lang sa Metro Manila. 1 oras hanggang 2 oras ay makakarating ka na. At napakaraming mga overlooking gaya na nakikita natin, ano? Napakaraming kainan, napakaraming mga hotels ang narito ngayon, no? Parang sumisikat na rin siya gaya ng Antipolo, Tagaytay. Ganito na rin ngayon dito sa Sampaloc, Tanay, Rizal. Dahil dito mga ka-Onyx, ano, sobrang lamig din dito, napakalamig din dito. Napakataas na ng ating location ngayon. Nasa taas tayo ng bundok at malamig dito sa lugar na to. Kaya late na siyang na-develop, pero so far ang dami niya na ngayong mga development at marami na rin siyang tourist destination na pinupuntahan dito ng mga turista, lalo na dito sa from Metro Manila na napakalapit lang. Okay, madadaanan natin lahat ito, lahat ng mga napakarami, no, tourist destination dito mga ka-Onyx. Rainbow 99, Martizem, meron din dito, El Cielo Hotel, lahat na pwedeng mapuntahan ay pwedeng puntahan dito. At yung mga iba-ibang klaseng tanawin, mga pagkain, no, mga restaurant, nandito halos lahat mga ka-Onyx. Kaya pag na-drop by kayo dito sa Metro Manila o kaya dito sa Tanay, Rizal, Sampaloc, samantalahin niyo yung pagkakataon. Yan mga ka-Onyx, itong lugar na to, tinatawag nila Sampaloc Road o yung dugma na sa Marilake. Talagang akyatin ito ng mga riders. Nagra-ride ng mga bicycle tsaka motorcycle. Tuwing Sabado, Linggo, ano, makikita talaga natin pila-pila mga riders dito. Mga bisikleta, mga grupo-grupo, mga association. Riders ng bisikleta, riders ng mga motorsiklo. Yun nga lang mga ka-Onyx, madalas ang disgrasya dito kasi puntahan talaga to ng mga naka-bicycle riders at ang dami nila pagka umaakyat dito sa Tanay, Rizal, Sampaloc from Metro Manila. Kaya pag Sabado, Linggo,
sometimes nagkakarerahan pa, no? Kaya madalas ang aksidente sa lugar na to, lalo na doon sa area ng Marilaki, ng mga masyadong paliko, no? Madalas nagbabanking doon yung mga single na riders natin, kaya doon madalas yung aksidente. Kaya pag napunta kayo rito at nagkaroon kayo ng mga rides, ingat lang palagi, no, mga ka-Onyx. Kanan tayo. Sir. Wow, nakababa na tayo sa Sampaloc, Tanay Rizal, mga ka-Onyx. At ngayon, diretso na tayo rito sa Lower Kilingan, kila nanay at tatay. Ito yung lugar natin. Yan. Yan mga ka-Onyx, medyo lubak-lubak pa ang daan dito sa Lower Kilingan, Barangay San Jose, Antipolo, Rizal. Kaya medyo hirap yung ating pagsakay dito mga ka-Onyx, ano. Ayan. Hindi pa talaga siya ganoon sementado. May area siya na ganito pa kalubak, sobrang lubak. Hindi pa siya ganoon ka-develop. Yan. So dito naghihintay si nanay at tatay, no, ang magulang ng ating mahal na reyna. Sandali lang tayo, may ilan lang tayong aasikasuhin, and then after that, mga hapon, diretso na tayo ng Quezon City. May mga daraanan na pataas, pababa, na malubak siya, hindi pa sementado gaya nitong dinaraanan natin ngayon. May part din naman na sementado na gaya nito, ano. Ito yung isa sa mga pinakamataas na aakyatin, then pababa na dito sa kanilang pinakabarangay o pinaka-sityo. Medyo malalim, mataas ang aakyatin at medyo malalim din ang bababaan. Pagbaba, dito na yung kanilang bahay ng ating mahal na reyna. Yan. So dito lang tayo banda, dun sa likod ng tricycle magpa-park. Pwede kaya dito mag-park o kaya doon sa harapan mismo ng bahay. Pwede dyan sa harapan ng bahay mismo. Yan. Okay. Okay, dito na tayo mga ka-Onyx. At siguro lunch muna tayo, pahinga sandali, and then mag-aayos lang ng ilang bagay, then balik na tayo ng Quezon City. Syempre kwentuhan lang sandali, kamustahan kay tatay at nanay. Let's go. Mukhang gutom na kami ni Aner, haba ng biniyahe. Okay, lunch muna tayo mga ka-Onyx. Yan. So lunch po muna tayo, no? Andito na tayo, kasama natin si tatay tsaka si nanay. So dito sa Lower Kilingan, sa may Barangay San Jose, Antipolo, Rizal. Yan. So kain lang muna kami. Labong pa rin yung ating ulam dito mga ka-Onyx. Tsaka merong sahog na hipon at yung kanilang pinya. So kain muna tayo. Nagutom talaga tayo at napagod sa ating biyahe. Sobra. Okay. Tuloy lang namin yung kain namin. Galing kayo ng Batangas, tapos nag-Santa Cruz. Lucena tayo. Lucena sila. Lucena. Lucena. Lucena kami nang galing, tapos dumaan ng Laguna, then dumaan ng Rizal, bago diretso dito sa Antipolo, Rizal. Pililia. Pililia, dumaan kami ng Pililia. Yan, ang aga naman masyado ng ating merienda, no, mga ka-Onyx. Meron agad tayong mais. So, tanim daw yan dito sa bukid nila. Sino nagtanim nito, tay? Daniel. O, si Kuya Daniel ang nagtanim nung mais na to. So, ka-harvest lang
Ngayon lang ba na-harvest? Yung umaga. So, ngayong umaga lang pala hin-harvest tapos pinakain na kagad sa atin. Kaya matamis talaga siya mga ka-onyx. Tikman natin. Ito. Malutong pa. Masarap. Ano Bing? Nakakain ka na nito? Ikaw ba naglagay nito? Si nanay, pero masarap. Masarap. Masarap nga naman talaga. O yan, sabaw. Fresh from the farm. Manamis-namis pa. Wow. Marami na sabaw yan. Nabubusog na naman tayo nito. Ayan mga ka-onyx, umaakyat lang tayo ngayon sa medyo mataas na bahagi dito sa Antipolo. At pupunta tayo doon sa isang lote na tataniman natin ng mga puno. Para syempre pagdating ng ilang panahon, mapapakinabangan natin yung mga puno na itatanim natin. So kasama natin si Tatay at si Aner. Bakit kami doon sa taas? Dito tayo aakyat. Medyo nakakahinga lang kasi ang taas din ang inakyat namin mula dun. Tapos ito aakyat pa ulit kami rito. So dito tayo dumaan sa isang daan niya, pero yung kalsada ng lote doon banda, may proposed na kalsada doon. Yun. Oo. So proposed na kalsada doon. Sabi ni Tatay na pwede tayo dumaan sa shortcut, pero medyo mataas-taas ng konti, kaya medyo hinihingal tayo. Medyo akit pa tayo doon sa bandang medyo mataas-taas, then bababa, at doon na yung lote, mga 900 square meters. Yan. Dumaan tayo rito sa dumaan tayo dito sa isang bahay, private property. Kasi dito yung shortcut, pero okay lang yan kasi dito naman sa kabundukan okay lang yung nakikiraan ka sa mga bahay-bahay. So ito na yung lote sa baba lang nito. Wala naman nakatira dito. So parang simbahan siya. So kahit dito talagang danas na danas ang El Nino. Ito, tuyot na tuyot. Dahan-dahan lang tayo, baka tayo madapahan. Oops. Dahil matarik at madulas ang daan. Yan, kalsada yan. Yun. Yung kalsada nandun. So halos narito na tayo. Yan. So mga 600 square meters yung sukat ng lote dito. Pero kabundukan din siya, kita natin. Pero hindi naman siya ganun katarik. Eto. Itong area na to medyo banayad rin ng konti. Doon yung lote na tataniman natin. So meron ding katira. Meron ng bahay dito sa taas. O sa taas ng lote. Ito yung lote. May mga mangga. Maliit na nga yung nyug. May mga nyug din. Parang Lipid na. parang sagad na yung ng nyug. Edad. Kaya dito lang ako tayo dadaan. Yan, nadulas ka. Yan. So ito. So ito yung kabuuang lote nung tataniman natin ng mga puno, mga dwarf coconut ang itatanim natin, yung matatamis, tsaka langka at guyabano muna ang itatanim natin. May mga langka na siya rito, mga tanim din, mga piko na mangga at ilang mga pananim, marami dito. So hanggang doon siya sa taas, banayad lang. Ito yung area na pinakamaganda niya, banayad. Ito yung masarap tambayan, itong lugar na to. Kaya tatanim na natin ng punong prutas para mas masarap siyang tambayan at mapakinabangan habang
hindi pa natin siya ginagamit. So may mga kapitbahay na rin dito doon sa taas. Ayun si kuya, no? Yung bahay niya, ayun, tanaw dito. Yung bahay niya. May mga bahay na rin dyan sa bandang taas. Okay. Pinlano lang namin yung pagtataniman ng mga prutas dito. Mga boundaries. Then sa tag-ulan na natin siya tataniman para siguradong mabuhay. Kasi El Nino pa ngayon, talagang napakainit. Baka mamatay lang. Kaya hindi na muna natin tatanim ngayon. Nakaplano lang tayo. Nakaplano lang tayo kung kailan natin siya tatanim. Kung magtanim ko ng paikot. So, si tatay na rin magtatanim paikot na iniwan na muna natin. At hinahawanan lang sandali para hindi na mahirap taniman sa tag-ulan. Yan, tapos na kami mag-survey at magplano ng mga pagtataniman ng mga prutas. Ayun ano pala, langka. Langka? Oo, di ba may langka ka doon? Doon yung tay, sa taas, kabila. Kasi namatay yung langka doon eh. Kaya papalitan natin. Ngayon punta muna tayo doon sa kabilang lote din. No? May mga tanim na tayo doon, kompleto na, marami ng prutas. Pero may ilang namatay, papalitan natin siya. Kaya pagpaplanuhan natin ngayon kung saan natin ilalagay yung mga itatanim doon sa kabilang lote. Okay, ito medyo matarik. Ito yung binabaan natin na matarik kanina. Wow. Whew. Dito yung daanan, no? Ayan mga ka-onyx, nandito na tayo sa isang lote. Sa kasamaang palad, tuyot din talaga. Grabe yung El Nino, no? Yung sira ng El Nino. Ang daming namatay ng mga seedlings tree na tanim namin dati. Sayang, yung durian namatay, yung langka namatay. Yung iba hindi pa natin na-check doon kung buhay ba o hindi. So mamaya titignan natin doon, ano, yung mga tanim natin ng mga guyabano, duhat, guava, o ano-ano pa. Check natin mamaya. Sayang, hirap pa naman magtanim dito tsaka mag-invest. Mahal pa naman yung mga seedlings na binili natin. Yung iba mahal pa naman, pero okay lang. Dito na yung mani-mani, oh, mabubuhay ito. Mani-mani. Buhay siya, no? Pag naulanan, buhay ito. Matibay ang mani-mani tayo eh. So dito may mga mani-mani rin kaming tanim. Mani na to, Oh, medyo natuyo na rin lahat talaga. Pero sana mabuhay. Mabuhay sana yung mga mani-mani nating tanim. So akit lang tayo doon sa taas, check natin kung ano na itsura ng iba nating pananim doon. Wow, yung ating duhat, buhay siya mga ka-onyx. Nakasurvive yung ating duhat. Malaki na, eto. Kaya kahit gano'ng kainit, nakasurvive siya. Mabuti naman. Yung ating lansones dito, hindi rin nagtagal, ano, wala na rin eh. Then yung ating tawag dito, yung rambutan, buhay siya, nakasurvive din. Uy, may bulaklak na yung ating ano, yung ating duhat. Ito oh, kita nyo ba yan? Wow, grafted kasi ito mga ka-onyx, no. Maliit pa lang, namumunga na. Tsaka giant duhat ito. Ang dami ng bulaklak. Ito po, yan oh. Oh, diba? May ano na tayo, may bulaklak na. Ayan oh, namumunga na. bilis ano? Bilis na magbulaklak. Pwede nang pakinabangan. Kailan nila, no? Yan mga ka-onyx, yung dala nating santol, may bunga na rin. Grabe, ayan oh. Kita nyo ba yan? Oh, kita nyo, no? Ang liit lang yan. Mga ilang taon pa lang yan. Mga 2-3 taon. Grabe. Kita nyo yan oh. May bunga na agad. Nakakatuwa. Ayan po oh. Bulaklak nyo oh. Bunga. May ilang piraso. Ayun po oh. Ito sa kabila, may bunga pa rin siya oh.
dito. Yan. Ayos, nakakatuwa pag nakita mo mga pananim mo na may namumunga na. Ayan mga ka-onyx, galing na tayo doon sa taas. Nakita natin yung sitwasyon ng ating mga pananim. May ilang mga namunga na. Yung santol, yung duhat, may bunga na, ang liliit pa. Grabe. Yung nga lang, nakakalungkot yung iba, no? Patay sila. Yung mga tanim namin na mani-mani peanut grass, namatay, pero mukhang mabubuhay naman sila. Pero yung mga punong prutas ang importante kasi ang hirap hanapin at ang hirap itanim. Hirap magbuhay. Patay din yung durian, lansones. Sayang. Di bali, papalitan na lang natin yung ibang pananim. Yung ating mangustin, patay din siya, no? Atis na malalaki, namatay din, sayang. Pero yan mo, ganun talaga, no? Inabot ng El Nino. Sobrang El Nino, kahit dito sa Antipolo, sobrang tindi ng El Nino. Halos patay lahat yung mga damo niya. Makita nyo, tuyong-tuyo, di ba? Ayan, no? Pero itong ating dwarf coconut, okay naman siya. Nakasurvive sila. At mabuti yung mga citrus natin. Ang citrus kasi matitibay sa init, ano? Kaya buhay siya. Yung ating orange, tsaka yung isa is yung pomelo. Magandang klaseng pomelo doon banda. Okay, next time sana ay makabalik ulit tayo at makapagpalit tayo ng mga bago nating itatanim dito. Ano kami, Tay? Nay? Ingat kayo. Ingat po. Ayan mga ka-onyx, nagpaalam na tayo. At tayo ay didiretso na ngayon ng Quezon City. Mga pasado alas 5 na ngayon, ano? At na-enjoy na natin, nagawa na natin lahat ng dapat natin gawin. Kaya ngayon naman ay papunta na tayo ng Quezon City. Dito muna tayo dumaan mga ka-onyx sa Bulaluan, sa may Kiskisan, sa may Barangay San Jose. Okay, kain muna tayo ng dinner natin na bulalo bago tayo dumiretso ng Quezon City. Yan mga ka-onyx, samahan nyo kami. So, quick dinner lang to mga ka-onyx para pagdating sa bahay, magpapahinga na lang tayo para hindi na tayo mag-aasikaso ng ating gagawin kakaining dinner. So, dinner tayo dito sa Kiskisan, Antipolo Rizal, ng kanilang special na bulalo. Tikman natin.